kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo. If you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata yun, hindi maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, Mama, may kailangan ako. Mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng
mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdududahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Saan na ginabuhat? Asam na siya gaadto. Planning ako dita. Planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok ra siya ba? Magtrabaho ka, unya na nga na nga intriga, madaot lang imuhang kamada. So ingon ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi 3 naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And then I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Okay, wala naman problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. Well, you said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tuon sa listahan. Okay. So, yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. To you? Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayo mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections?
Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito, sila yung tumatakbo, di ba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, Vice President. Lagay ko dyan, drag me to hell. Ma'am Marlene po, from Radyo sa Estranta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan, na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, ibig sabihin ba hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto nyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag nyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. O hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente nyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yes. Bea, Ma'am Borajo. Yes po. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi nyo na, ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi nyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, ginuukok og nidaog si Lenny. Gukdon, manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na. Ay, samot na. Si Trillanes o si Lenny, magkauban man na sila. So kung presidente si Lenny, ilahag hapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Masyado na kayong madaming material. Pwede na natin i-cut ito. Rev Mendoza. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol dun, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo? Kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem. Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa Nino? inyo. Budol ako. Oo, nabudol din daw kayo nabudol din sila sa inyo. Parang ganun sinasabi ng mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa mga loyalista ni BBM ay parang enough po ba sa inyo na or does it matter po ba na bumaba yung suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na ng budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was what? Top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo, rain or shine, doon sa mga classrooms. So, saan doon ang budol? Sa akin ba yon kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yon. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yon? Hindi. Sa bayan yon. Accomplishment yon ng president. So, budol. Ms. Aracel Garcia, Fuji TV. Hi, good Yes. afternoon. Yeah, during the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently
parang naging ano na to, naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Leni Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Leni? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila si Leni Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya sa politika, hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yon nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan, mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala. Diba? Kita nga natin siya kung saan-saan. Kita nga siya sa kasamang